So yun, what's up mga quiz? Kuya Mark TV na naman tayo dito. Matagal tayo hindi nakapag-video. So ito, babalik tayo para at least meron tayong ayusing issue. Kasi syempre, alam niyo naman, ang tinaharap natin ngayon, medyo masalamuot na kasi syempre, alam mo naman issue ng Murphy. Sobrang dami na ng nakikisawsaw, ang dami ng nagmamagaling, ang dami ng kala mo sila yung mga nando sa sitwasyon, gagaling na magsalita. Ngayon, syempre, isa ako dun sa may issue. Edi, sagutin ko lang. Para sa ito, Mark, kumbaga, itong video yung gagawin ko. Pero, bago ko sagutin lahat ng mga gustong marinig sa akin, may mga unahin lang ako syempre, mga nakikisali rin, ang daming sinasabi sa akin, no? Ang daming mga kuda, edi, sige, sagutin na rin natin yan. Unahin na natin to yung tatang ng tatang sa akin. Okay? Baga, ang hindi ko magsabi ng tatang, mas matanda ka pa sa akin. Ano ba naman yan? Baga, ano problema mo sa akin? Ang dami yung saying. Baga, sabi nyo, ako yung demonyo, ako yung sulsol, ako yung konsentidor. Baga, sabihin na natin na ako yung konsentidor yan. Sabi mo, kasi kinukonsenti ko nga siya kung ano yung gusto niya. Pero, hindi naman, pati ba naman lahat ng mga sinasabi ng katarantaduhan, ako yung may gawa. Hindi yun. Tsaka, kasi sinasabi mo sa akin, di ba, kung di dahil sa'yo, di ba, ang mga hinaing ko hindi makakarating kayo, Mark, gano'n. Yun, okay yun. Good tayo doon. Salamat kasi kahit pa paano, sinasabi mo 11 months ago ba, napag-usapan namin yun. Okay na yun. Okay na tayo doon. Naibigay naman yung para sa akin, kaya doon, salamat yun. So lang, huwag nyo lang sasabihin sa akin na ginagamit ko siya, sinasamahan ko siya dahil sa YouTube. Hindi yung gano'n. Kasi kung gano'n ako, magkakaparehas na tayo. Hindi niyo ako katulad na araw-araw siya yung content. Mga galit kayo sa kanya, pero tingnan mo, di ba? Laman ng video nyo, puro siya sa kanya. Kumbaga real talk lang din. Kumbaga hindi ko naman siya ginagamit talaga na kita niya naman sa akin, ilang buwan bago masundan Diba? Yun lang. Hindi naman ako balimbing din na ito may issue, tira dito, tapos pagka nagka-issue yung isa, yun na naman titirahin, kakampi kanino. Huwag ganon. Balimbingan na parang yung tropa mo rin isa yung brothers din ni Mark alam, lalakas sa mga YouTube, yung daming mga sinasabi, tatapang niya, parehas lang baga kayo. Ingay nyo sa social media, numura nyo pa ako, diba, pinapangalanan nyo pa nga isa, hindi naman ako pinapangalanan nito itong content na to puro lang si ganun kamukha ni Marlo, pogi ka, ha? Kaya naman sa'yo. Hindi, kumbaga, manalamin ka rin, boy, bago ka magsalita. Sumobra na rin yung yabang mo di ba? Isa ka rin naman toxic ng naik, sinasabi mo, toxic ako ng naik, isa ka rin doon. Kasi sa inyo nagmula yung mga ganyan. Diba? Ang dami yung yabang. Puro kayo daldal. Boy, yung mga kagaganyan mo, yun ay kapamahamak mo. Sandaan mo yan. Tigil-tigil mo yung kayabangan mo kasi baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. Diba? Malay mo, mahilig ka rin sa kalsada. Baka mamaya yung mangyari sa'yo sa kalsada, kami pasisihin mo kasi kami hinahamon mo. Ganun. Tigilan mo yung kayabangan mo, sasabi ko sa'yo, hindi ka mapapahamak. Sobra na yung lait. Oo, ikaw na yung mataas. Diba? Ganda na nga ng buhay niyo, tama na Kasi, kung tirahin mo sabihin mo sa akin, kaya hindi ka, kaya ganyan pa rin ang buhay mo Tanda-tanda mo na. Oo, sa inyo na. Tama yan. Di na ako nagreklamo dun Yung may magandang buhay man sa akin, di ba? Na ibibigay. Kay Mark yun galing. Kasi syempre, naitali kasi yung buhay ko. 2 taon nasa kanya. Kung maganda yung buhay niya, edi sana nabigay din ng magandang buhay para sa akin. Wala kasi, di ba, kita niyo naman, doon ako sa kanya nagtatrabaho. Kaya, huwag niyo akong late-late ng ganyan. Kasi, syempre, panapanahon lang yan. Yun lang ang masasabi sa inyo. Tsaka yung Canada, yan. Oo, planado na namin yan. Talagang nakaayos na kung paano yung gagawin. Pero nagsisimula pa lang kami doon. Yung Canada na yan, sinasabi natin na yan, ano lang yan Kumbaga parang, nasa friend request pa nga lang kami nung mag-i-sponsor Pero sana naman, Mark, bago mo ikwento, yun yung sa akin bago mo ikwento, yung talagang okay na.
ina-achieve na natin. Wala pa eh. Di pa nga natin naayos. Kumbaga, nauuna kasi yun ang problema sa'yo. Nauuna yung kwento mo eh. Nauuna yung mga nagagawa mo, pero wala pa, hindi pa naman nangyayari. Diba? So, sobra na rin yung bango mo sa ibang tao, kumbaga. Kumbaga, paano naman kami? Kumbaga, para, ang dating eh, habol na habol kami sa'yo kasi dahil sa mga naibibigay. Huwag naman gayon. Kumbaga, yun naman yung nagpapasalamat din naman ako sa'yo kasi syempre, laki naman na naitulong mo sa akin. Yun lang yung sa dalawang ano na yun, sinagot ko lang ng konti, no? Balik tayo dun sa issue natin. Kasi, ang issue naman talaga natin eh, ay, sa bagay, meron pa pala. Yung tungkol dun sa yung kay Contel, yung issue sa grupo. Sagutin ko lang yun, yung perang sinasabi nyo, in-scam ko. Grabe naman kayo, 800 pesos, in-scam ko. Ha? Paliwanag ko sa'yo kung bakit. Ilan kayo? Ang dami nyo nun. Yung 800 na binigay nyo, binili lang natin ng tela. Pagbili ng tela, nangutang ako ng 5K. Di ba? Para pampatahi dun sa telang nabili natin. So ngayon, anong nangyari? Di ba? Nagkanda sira tayo. Sige, umalis kayo. Yung 800 nyo, hindi na yun mababalik. Siyempre, pinagpagawa ko na nga ng costume eh. Hindi yung nangyari. Para mabawi ko yung pera, pinagamit natin sa mga junior. Yung mga junior na yun, sila yung nagbayad. Doon sa costume na pambabayan eh. Sila yung nagbayad. Ngayon, para mabawi ko yung 5K, para mabayaran ko rin, doon ko kinuha. Yun, hindi yung scam. Diyos ko po naman talagang 800. Dami yung issue. Kayo na yung magagaling. So, kayo na. Yun na lang yun. Tapos, yun na. Ano tayo? Balik tayo sa'yo. Mark. No, ang sinasabi nyo sa akin, yung peke akong kaibigan. Tinrader kita, inahas kita, isa akong konsentidor. Oo. Sige. Sabihin nyo na lahat sa akin. Isa akong konsentidor. Kasi kinonsinti kita. Simula't simula, nag-umpisa tayo. Kinonsinti kita. Kahit mali, kinonsinti kita. Kasi ganyan kita suportahan, boy. Kasi, sa totoo lang, lahat naman ng desisyon, ikaw naman talaga yung nasusunod eh. Kami opinion lang. Ang dami namin. Tatanungin mo kami. Pero bandang dulo, ikaw pa rin ang masusunod. Tandaan mo yan. Kinukontra ko pagka alam naman natin na sobrang mali na, di ba? Kaya nga sinasabi mo, nagtatanong ako sa'yo. Yung gano'n, kinukontra ko naman. Hindi naman lahat ng mali, tinotolerate ko. Yan. Tulad lang dito, yung mga issue natin na scripted na yan. Tapos na yan napaliwanag nyo na naman yan eh. Kaso lang issue dito is yung nagkaroon tayo ng yung plano, sinasabi nilang sabwatan, yan yung ahasan. Ganito yan. Nangyayari sa atin yan, di ba? Dahil yan sa blind date na yan eh. Yan, nagkaroon tayo ng babaeng involved. Nawili. Di ba? Gusto natin puntahan lagi. Kasi diskarte. Okay, nagplano tayong 4. 2 ng kambal, kasama ka. Pero okay yun. Wala kayong masasabi sa akin to kasi talagang lahat pinagtakpan ko kayo ron. Kada gabi, napupunta kayo doon. Nagpapaiwan na ako kasi, syempre, para iwasan ako kasi syempre may pamilya rin ako dito. Yun. Yung babalikan. Kasi mahirap na. Ngayon, kayo na lang yung dumidiskarting 3. Kayo yung mas nakakalam kung yung ginagawa niya, wala na ako doon. Tapos dumating sa punto na ito na nagkaroon tayo talaga ng malaking problema dahil dyan sa gusto nating ituloy yung drama. Nagalit ka nun kasi nga ayaw na ng magulang ng babae ni Idang. Ayaw na nun. Hindi ngayon, galit na galit ka. Nagpasya ka. Gusto mo muna makawala sa social media. Sige, okay yan. Plano mo yan eh. Di, ang salita mo sa akin, Kuya Mark, kaya mo bang i-handle ng social media ng 1 week pag wala ako? Hindi ko kaya yan. Kahit anong gawin natin, hindi ko talaga kaya yan. So ngayon, nagdesisyon ka, pupunta tayo dun sa sa isang babae, pupunta tayo. Pinipigilan kita nun. Ilang ulit kung sinabi sa'yo. Diba? Wag na. Kasi nga, hindi naman talaga tama na yun eh. Kasi nakapag-propose. Diba, may proposal na nangyari. Hanggang sa tumawag sa akin to, isa, si Idang. Tumawag. Pero hindi niya alam na may plano tayo. Pagtawag niya, sabi ko sa kanya, pag-usapan nyo kung ano yung problema nyo. Pero ang salita sa akin ng babae ni Idang, sabi,
iwanan nyo kasi muna yan. Iwanan nyo kahit ano lang, sandali lang kasi pagkakasama kayo niyan, tumatapang yan masyado. Okay, sige, sabi ko, agwat ako. Okay, 1 linggo, lalaylo ko sa'yo sa grupo. Pero hindi ibig sabihin na naalis ako. Laylo lang ako sa grupo para at least, para magkaroon kayo ng time. Pero yun, sinabi ko yun kasi nga alam ko na may plano tayo na 1 linggo, mawawala ka. Hindi nga, nandun tayo sa bahay ng babae, pinuntahan natin. Ang dumiskarte yung 2 kambal. Kinakausap ng 2 kambal. Ngayon, ang tagal natin sa sasakyan kasi tayong 2 na lang iniiwan. Pinag-uusapan pa natin yun. Tol, kung sa akin lang, ako lang masusunod, wag na. Diba? Kasi nga, mali na to. Tapos, ang lagi kong sinasabi sa'yo, wag mong ipagpalit yung panandali ang saya kaysa dun sa panghabang buhay mo makakasama. Huwag may bababa yung grado nito dahil lang dito sa bago mong nakilala. Sabi mo naman sa akin, kumbaga, hindi ko na to magagawa kapag pumunta na kami ng Canada. Diba, syempre, matatali na ako doon. Sabi ko, okay naman yun. Good naman yung katwiran na yun. Sige, para sa iyo yan eh. Kumbaga, okay naman yun. Hanggang sa nag-toss coin tayo sa sasakyan. Toss coin, para at least malaman natin pag head or tails, diba? Kaya pag head, may iwan ako dito. Pag tails, uuwi tayo. Sige, inanalo ka. Pagka panalo mo, sige, nagpaiwan ka. Pero sabi ko sa'yo, kumbaga, alam na natin yung consequences mangyayari. Diba? Yung mga ganyan. Pero, ginawa pa rin namin yung part namin, pinagtakpang ka namin nun. Ganda ng laro natin. Tulad ng sinabi ko, lumaylo ko. Pag uwi ko sa bahay, kinabukasan, yun na, dumating na si Dang. Tumawag sa akin. Pagtawag sa akin nun, wala si Merc. Siyempre, play natin to. Ano nangyari? Bakit wala? Ganyan. Sino kasama mo? Kasama ko si Tantan. Pati si Asurada. Siyempre, para namang hindi mahalay, sinamahan ko. Kasi nga 2 lang sila. Kasi syempre, alam mo, lalaki tayo. Ganun tayo. Mag-isip. Sinamahan ko na kagad. Sige, binigay namin yung trip. Nagkaroon kami ng balingbing na tactics doon. Di ba? Sinasabi namin, kailangan ipakita namin nasa kanya kami. Kasi nga, wala ka. Hindi ngayon. Okay naman. Pagdating ng gabi, tulugan na. Doon kami kilatantan. Pero ang usapan sana sa bahay. Kaso lang doon na inabot ng pagod. Napagod na. Salita ng daddy ng kambal, sabi, Mark, dito ko na lang siya papatulugin sa labas, lalatagan na lang natin kasi bawal sa kwarto. Kasi pag nasa kwarto yan, baka ko nang isipin yan. Diba? Baka ko nang gawin, di natin alam. Okay po, pas maganda yun. Hindi nandun yung kambal sa loob, nasa labas siya. Ako nasa sala rin. Pero hindi ako natutulog. Siya inayaan namin matulog. Doon nagising siya, ng mga bandang siguro mga 5 o'clock na yan, AM. Sabi niya sa akin, Mark, matulog ka na. Umaga na eh. Yun. Natulog na rin ako. Hindi. Pinakita ko lang na nandun din ako. Baka kasi magulat siya. Pero malayo naman. Nandun siya sa lapag. Nasa taas ako. Tulog na ako. Tapos bandang alas 9 or alas 10, ginising ako. Sabi ko, Mark, alis muna ako kasi nga kakain daw. Sasama ka ba? Sabi ko, hindi na. Okay na. Baga, solo na lang siya. Kung may kasama ka man, okay lang yun kasi umaga na naman. Hindi yan. Okay naman. Pagdating ng gabi, syempre, ito na naman tayo. Dun sa hanap-hanap. Kasi lagi hanap eh. Nabihan ko na siya, huwag na tayo maghanap. Baga, libangin mo na lang yung sarili mo. Kasi, hindi ngayon, nakaisip, mag-inom. Eto na nagiinom na kami. Medyo nag-iiba na yung pakiramdam ko. Kasi nga, may nakikita na akong kakaiba dun sa isa sa kambal. Pero yun, yung nakita ko yun, hindi ako nagkulang din ng paalala sa kambal. Sinabihan ko yung kambal na, huwag mong aangkinin ang hindi iyo. Hindi, okay naman sa kambal. Yan. Siyempre, yung baga parang, ang kinokontrol ko dito yung lalaki. Hindi babae kasi yung babae nasa mundo na yun eh. Magulo ang utak nun. Kaso lang, iba na rin talaga yung nakikita ko nung panahon na yung lumipas na yung nag-inuman namin. Nagtulog-tulugan ako. Kita ko sila, pumasok sila sa kwarto. Hirap ako dun sa pigil kasi yung babae yung may gusto. Diba? Agresibo eh. Baga parang, inintindi ko siya kasi yung galit niya, parang gusto niyang gumante. Doon niya idinaan. Hindi kita makontak, hindi kita naiilang ako. Naunahan ako ng takot, Mark. Sabi ko sa'yo. Ginawa ko noon, nanubok ako. Yung nanubok na term, sinubukan ko siyang silipin sila. Tapos binidyohan ko. Oo, andun kaya may involved na pangalan ko, di ba? Nandun sa screenshot na may video pa. Binidyohan ko pero hindi lahat ng detalye nandun. Binidyohan ko lang para ipakita ko sa'yo
na at least, nakita ko na may ginagawa sila. Yun lang. Gusto ko ipakita sa'yo yun. Kaso nga lang, naunahan pa rin talaga ako ng kaba. Yung ginawa ko kinabukasan, hinayaan ko na sila eh. Kinabukasan, kinausap ko yung isa sa kambal. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Diba? Alam mo ba yung mangyayari? Alam mo ba yung ganito? Sabi, yung baga, ang kanila lang, ginusto nila yun. Wala na akong nagawa kasi ginusto nga nila eh. Ginawa ko dun sa video, binura ko para hindi na kumalat. Tapos, sinasabi mo bakit hindi ko kinuwento sa'yo. Boy, pag nandun ka sa sitwasyon na yun, may hirapan ka rin. Kasi pares ko kayo barkada, pares ko kayo kaibigan eh. Diba? Nananaig sa akin yung yung konsensya. Kung konsensya ako, gusto kitang so parang nawawalan tayo ng pagkakataon talaga na makapag-usap ng tayong dalawa lang. Hindi, nahihirapan ako. Hanggang hinayaan ko na yun. Nag-iba yung plano. Kumbaga, hindi ko alam, pati ako nalalaro na. Paano ko nasabi? Kasi, yun na yung time na nag-iba bigla yung mood ni Idang sa akin. Nabago yung tema. Dati-rati lagi siya nag-update. Huling update niya sa akin, yung pupunta siya kay Patrick. Kasi nga, birthday ng anak yata ni Mac. Yun, may handaan doon. E di, sige, hinayaan ko na. Tapos sabi ko parang madaling araw na hindi pa nagsasabi kung saan siya matutulog, saan siya uuwi, gano'n. E di, pinuntahan namin ng asawa ko, kasama ko. Punta kami doon madaling araw na. Punta namin doon, nandun naman si Idang. Tulog na. Ay, patulog na kasi nakahiga. Hinausap mo na namin. Hindi na ako kinikibo. Doon ako nagtataka. Sabi ko sa kambal, ano na nangyayari? Ano bang nangyayari? Ba't ganito? Kumbaga parang naninibago ako. No, hindi, pakiramdaman. Ang huling bitaw na salita ni Idang noon, kumbaga parang ayoko na. Kumbaga parang pag hindi pa lumabas si Mark, isisiwalat ko na yung mga ganung tema. Kumbaga, hindi ko naman alam na kinaumagahan yun na yun. E di, nagulat na lang ako, tumawag sa akin si EJ, police. Sabi, ano nangyari? Bakit ganyan? Yun na, nag-live na. Siyempre, puta, inisip ko, paano nangyari to? Saan nanggaling to? Yung mga sumbong. Siyempre, nangangapa ako. Kasi hindi ko na makausap ng ayos yung kambal eh. Hindi, nandun na, pumunta ulit ako doon. Galit na sa akin si Idang. Tataka ako kung bakit. Sabi ko, Mark, umamin ka na. Alam ko na eh. Siyempre, ako gulat ako ha. Alam ko na yung nangyayari. Nag-chat yan sa asawa ko, sabi, maraki ang alam ni Kuya Mark, parang gano'n. Sinasabi niya pa na, kahit anong mangyari, huwag kayong aamin. Oo, para sa akin, kahit anong mangyari, huwag akong aamin, kasi nga sa'yo ako eh. Diba? Alam mo yan. Eh, kaso lang, siyempre, pag naipit ka nga sa sistemang gano'n, ang hirap din. Tinan mo, pinaamin niya ako. Sige, aamin ako kasi nga may sasabihin din siya sa akin. Meron din siyang aaminin. Eh di siyempre, sige pumayag ako, pero hindi naman ganun kalaki. Alam ko naka-video. Sabi niya, umamin ka na. O sige, kasama ako. 4 kami ng kambal. Kasama ako na pumunta doon sa babae. Which is hindi ko sinabi kung bakit kami pumunta. Basta inamin ko lang na pumunta kami. Pero yung amin ko na yun, siyempre yung sa usapan namin ng manager ng babae, na yung collaboration nyo. Yun ang ibig kong sabihin doon. Pero nagsalita si Idang sa akin na, sabi niya, yung kasama yung babae doon kala Kuya Pat, diba, nang pinakita. Sabi ko, wala na ako doon. Hindi, kahit kasama ka. Sabi ko, hindi, wala. Kahit tanungin mo pa si Pat, kasi wala naman talaga ako doon. Kayong dalawa lang yun, diba? Di syempre, doon sa na yun, sa sistemang yun, ang naisip ko agad, diba, parang si Pat. Kasi nga, diba, si Patrick yung pinakahuling pinuntahan. Tapos, edi, lumipas na naman yung yung araw na yan, may tulpo na naman. Diba? Doon na, nagkausap na tayo, umuwi ka na, kasi ganito, worse na nga. Yun ang yun ang problema ko, diba? Sinasabi mo sa akin, binibilin mo sa akin, umuwi ka, sabihan mo, Kuya Mark, alam mo kung saan ako kontakin pag worse na. So nga lang, naunahan talaga ako ng kaba, ng ilang takot, kasi alam ko magkakagulo. So yun, pinapauwi kita. Hanggang sa nagkakausap kami ni Patrick sa cellphone, ganyan. Sabi, boy, parang ang dating, ako kasi yung ganyan. Gagalit si Patrick noon. Hindi, baga, naramdaman ko yung ni Patrick na bakit parang siya yung sinisisi. Eh kasi yung kwento sa akin ng kambal, ganito rin. Kausap daw ni Idang si Patrick, naka-loudspeak pa, galit na galit daw siya sa'yo. Baga parang pinagmumura, pati nga daw ako minumura. Teka lang, anong sanggaling yung mga kwento na yan? Eh, sa kambal. Yung kambal nagkukwento sa akin ng ganun eh.
pinakita ko convo namin ni Patrick na nagmumura si Patrick pero hindi ako yung minumura. Murang galit lang yan kasi sa nangyayari. Kasi ayaw niyang madamay. Bakit pati yung pangalan niya parang nai-involve. Yun. Ibig sabihin, nilalaro din ako ng kambal. Hindi ko talaga alam. Hindi lang pala yung kambal, 3 na sila. Kasi nga, syempre, di ba, may affair na si Tantan at si Idang. Tapos yung kambal naman, syempre, kapatid yun, nandun yun. Di ba? Eh, anong katwiran sa akin ng kambal? Hindi kami ano yun ni Idang. Hindi kami ipitin yan kasi dito nakatuloy yan. Maiilang yan sa amin. Yung gano'n. Hindi, syempre, ang kawawa dito ako. Kasi syempre, wala akong kakampi. Anong nangyari? Masama yung dating nyo sa akin. Hindi ko na parang, para sa'yo, hindi ko nagawa yung part ko. Para sa kanila naman, naging kalaban din nila ako. Hanggang sa umuwi ka. Pag uwi mo, andun pa rin, nakikiramdam pa rin ako. Hirap na hirap ako, boy. Gusto kong sabihin sa'yo kasi nakukonsensya ako. So, lang wala kang akong magawa. Kasi nandyan yung laro natin eh. Dire-diretso pa rin tayo eh. Nasa yan, nagkaanuhan na kayo. Yung hiwalayan na talaga, di ba? Nag-usap pa kayo. Di ba? Nagtataka nga tayo, bakit nag-leak yung mga plano natin. Alam naman natin kung kanino galing. Di ba? Ilang beses kong pinapagalitan si Tantan kasi nga sumobra na yung ano nila, yung laro nila, di ba? Alam mo naman yan eh. Eh, syempre, ako, bulag pa rin ako sa sistema na gano'n na like to, na may alam ako sa kanila. Kasi hindi ko nga masabi sa'yo. Kaya doon ko sila dinadaan sa ganong klaseng paraan. Sabi ko, boy, aamin ako sa'yo. Yung tutuusin. Kaso lang, naunahan lang din tayo eh. Oh, sabi ni Patrick sa akin, paano kung nakalusot yung plano nyo? Diba? Eh di syempre, Kuya Pat ang kawawa. Hindi ako yun eh. Sila yun eh, kumbaga. Diba? Paano kung nakalusot yung plano nila? Kung walang screenshot, hindi ka aamin. Kuya Mark, na sinasabi naman sa akin, oo. Kasi syempre, nahihirapan pa nga ako mahanap ng tiyempo eh. O, yung nagkabistuhan na, magkasama tayo, gustong-gusto kitang kausapin. Ang nangyari, kasama natin si Roy, kaya naunahan ako ng naiilang talaga ako, papansin nyo, hindi ako mapakali, hindi na ako halos nakakapagsalita. Kasi nga, alam ko yung nangyayari. Kaya, pasensya talaga sa ganong sistema ko. Wala, naunahan talaga ako ng takot. Tapos, hanggang sa umuwi na, pag uwi talaga, di na ako mapakali dito kasi nga alam ko maglilik yun. O yun, na nga, lumabas yung pangalan ko sa screenshot dahil sa sa video. Nagalit ka sa akin. Halos ayaw mo na akong pakinggan. Nakakatwiran ako sa'yo, parang ayaw mo na talagang makinig. Ang hahaba ng messages ko. Ayaw mo nang ayaw mong sumagot. Tapos, basta, galit ka. Isa lang ang gusto mong mangyari. Maaayos tayo, basta ipasa mo sa akin yung video, yun yung sinasabi mo. Sabi ko nga, di ba, binura ko na. Pinaliwanag ko naman sa'yo, binura ko na. Kasi nga baka kumalat, yun ang inaano ko, natatakot ako. E di ngayon, nakwento mo na sa iba. Di ba? Nakwento mo sa iba, nakapag-video ka na, ng peking kaibigan, yung mga ganyang konsentidor, ahas, di ba? Lahat ng tropa, chinat ko. Sabi ko, kung di ba, sabi ko sa kanila, di ko sila masisisi. Di ba? Miski ngayon eh, hindi ko naman hinihiling na maniwala pa kayo sa akin lahat eh. Basta importante lang, Mark, nakapagsalita ako. Ang inaano nila, nakikiramdam sila eh. Kumbaga, sinin lang nila, tapos wala lang. As makikita ko, nagpaparinig na sila sa Facebook. Gano'ng kasakit sa akin yun? Nang wala nang naniniwala sa akin kaibigan. Di ba? Naintindihan mo ba ako doon? Kumbaga, inunahan mo kung mai-post na ganung klase ako. Ganung klaseng kuya ako, kumbaga. Nasira na ako eh. Miski sa mga kaibigan ko eh, wala nang naniwala sa akin. Tapos, ano yung nangyari? Yung kambal lang lumapit sa akin, nanghingi ng pasensya. Kuya Mark, pasensya na, pati ikaw na laro namin. Galit na galit ako nun. Pero, umami na sila eh. Umami na sila na ganito yung nangyari, ganito yung nangyari. O, pasensya na. Ay, miski si Idang, nagpasensya na sa akin. Hindi sabi ko, ano ba, ito na lang kakampihan ko. Pero inisip ko, puta, hindi pwede kasi nga, magbarkada tayo eh. Tinanggap ko yun, sige, okay. Last issue natin doon sa chat. Oo, sa sobrang galit ko sa inyo. Lahat kayo. Wala nang natirang Kumbaga, wala na akong kakampi. Nung sila yung lumapit sa akin, tinuruan ko pa. Kung ano pa yung mas ikagagalit mo sa akin. Sige, ganito. Edit mo yung post. Wala pa yan. Kumbaga, kaya nakikita mo dun sa screenshot na sinasabi mo. Tol, kulang pa yun. Tutusin yung nararamdaman ko nun.
Ang dami kong gustong sabihin nun, ang dami kong gustong i-post. Pero hindi, ba? Sayang yung pinagsamahan natin dahil lang sa ganun masisira tayo. Kaso lang, paano naman ako? Naglabas din ako ng hinaing. Yun lang yung sa akin. Baga, hindi ko na hinihiling na maniwala ka. Hindi ko na rin hinihiling na magkakaayos tayo rito. Basta sa akin, sinabi ko na lang dito kung ano yung punto ko. Kung ano talagang nangyari. Yun lang. Yung sa kambal, yan, wala kang pakialam. Okay na yun. O sige, ako rin naman kung tutuusin eh. Kaso lang hindi ko kayo matitiis. Tandaan nyo yan, lahat kayo mga barkada ko, lahat ng kaibigan ko, hindi ko kayo matitiis. Kasi kilala nyo naman ako eh. Paano ako nakisama sa inyo. Okay na sa akin yan. Pero alam niyo, naramdaman ko noon, boy, iniwan mo ako sa ere, boy. As in, iniwan mo ako sa ere. Dahil lang sa galit mo. Hindi mo ako pinakinggan. Kumbaga, inuna mo lahat yan eh. Kasi, pinakita mong makasarili ka, boy. Hindi lang ikaw yung nahihirapan sa sitwasyon natin. Lahat tayo rito, nahihirapan. Pero tandaan mo, hindi lahat itong mangyayari kung hindi dahil din sa'yo. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Diba? Alam natin kung ano yung mga pwedeng maging resulta. Pero yan na. Andyan na yan eh. Nangyari na yan. Ano pang gagawin natin? Wala, nakapanghinayang man yung, di ba, yung pagsasama natin na gano'n. Pero alam natin, hanggang dito na lang yun eh. Wala. Mahirap nang buuin yung nabasag na. Di ba? Ang akin, baga, sige. Magpapatuloy ka naman. Ikaw, marami kang makakasama. Ako, di ba? Wala nang naniwala sa akin eh. Wala na. Hindi, pero okay na. Okay lang yun. Okay. Ayos lang ako. Wala namang problema dun eh. Edi mag-iisip na lang paano ulit magsisimula. Yun lang. Ano ba yung pwede kong sabihin? This mas malinaw sa'yo na hindi ko na kasi masyadong maalala pa yung iba yung mga issue ko sa'yo eh. Yun. Yun nga. Ito, meron pa pala yung tumawag ka sa asawa ko. Dahil nga dun sa nangyari na may nilabas na screenshot. Galit na galit ka sa akin. Kasi nga ganun talaga ako. Pinagkampihan ko kayo. Hindi mo pa hinihingi yung paliwanag ko kung bakit eh. Pero tingnan mo, daldal ka na ng daldal. Kinausap mo yung asawa ko. Sumasagot yung asawa ko. Anong sabi mo? Hindi, ako muna. Sige, pinagbigyan ka. Nagsalita ka na nagsalita. Pagkatapos mo magsalita yung asawa ko, binabaan mo. Diba? Kano mo kami binastos nun? Ako, gaano kahaba ng messages ko sa'yo? Ang daming talambuhay. Tutusin. Ang reply mo sa akin. Kaya Mark, di ko nababasahin yung messages mo. Gusto ko lang ipasa mo sa akin yung hinihingi yung video. Gaano kasakit sa akin yung nabastusan ako nun, Mark? Kasi syempre, wala ka nang pakialam sa akin. Ano pa ba yung ayusin natin, di ba? Kung ganun ka lang din. Tapos may message mo ako, usap tayo. Pag-uusapan natin? Wala na, siniwalat mo na sa buong Pilipinas na ganitong klase ako, di ba? Hindi mo ako pinagbigyan. Di ba? Di ba, sa haba-haba ng panahon na magkakasama tayo eh. Di ba? Ang nakita mo lang yung ginawa sa'yo. Pero yung ginawa kong mabuti, di ba? Para sa'yo, di ba? Hindi mo na nakita yun eh. Pero okay lang. Sa akin, maging aral na lang din talaga. Tama naman yun. Sana makatagpo ka talaga ng tunay na kaibigan na masigit pa dun sa hinahanap mo. Kasi hindi ko naibigay yun eh. Sa loob ng 2 taon. Sana makatagpo ka pa. May mga brothers ka naman na sinasabing solid naman talaga eh. Pero yung mga panahon na, di ba? Sila rin yung naglubog sa iyo eh. Pero tayo magkasama nun kasi nga wala ka nakasama. Hindi ako nanghingi sa iyo ng kung ano pang kapalit dun sa normal lang din na tinutulungan mo kasi pamilyado naman talaga ako. Pero, okay na. Tapos na. At least panahon na lang din siguro magsasabi kasi nga parang sugat yan. Talagang mahirap din talaga maghilom. Sa tropa naman, kilala nyo naman ako. Pasensya na kayong lahat. Yan sa grupo pati sa grupo ko dati. Yan sa Plex. Yan, shoutout sa inyo. Galit na galit kayo sa akin lahat. Pasensya na kayo. Yan, sa Team Murphy. Yan. Okay yan. Talagang
naiintindihan ko kayo kung bakit kayo galit sa akin. Yan. Tapos sa 4K, wala na. Kumbaga, at least nangingina sa akin ng pasyensya yung kambal sa nangyari, sa pati si Idang. Naiintindihan ko naman kayo. Lahat yan, i-decision nyo yan. Sa iyo, Mark, di pa tayo talaga nakapag-usap ng maayos kasi mas pinili mo talagang ilabas lahat sa social media kaysa dun sa atin na lang pag-usapan. Wala. Ang akin lang, nakakasama lang ng loob kasi syempre, nauna na akong masira kaysa paano pa ako magpapaliwanag. Pero ganun pa man, okay na sa buong pamilya mo kasi talaga namang hindi rin nila ako pinabayaan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, kila Roy talaga. Sa ate mo. Ayan, sa mama mo, lagi ko rin naman nakakausap. Ayan. Basta, family na Mindang, pasensya na kayo sa mga nangyari. Tapos sa pamilya mo, Mark, yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Basta sa lahat na nakasama ko, lahat na nakakilala sa akin na naging gabagi. Pasensya na. Sabi pa nga na ibang tropa mo, mga post mo, si Boy pasensya, yan na. Hindi kasi syempre, wala naman talaga kayo pagmamalaki sa inyo. Kaya pasensya na. Yan lang. Sobrang haba na ng video ko. Hindi ko alam kung masusundan pa to sa channel na to. Basta, hindi ko ninihiling kung may manood o ano. Basta importante ikaw makarating sa iyo yung mensahe ko. Okay na ako dun. Yun. Sana may good vibes pa. Salamat.